Sige po, mag-recap muna po tayo. So, balikan po natin yung chapter 5. Okay. So, ano bang nangyari sa chapter 5? So, sa chapter 5 po, dumanas yung church ng mga persecution. Kung babalikin po natin yung end of chapter 5 sa verse 41 and 42, ang sabi po dito, nilisan ng mga apostol ang kapulungan at sila'y galak na galak sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y magdanas ng kahihiyan alang-alang sa pangalan ni Jesus. At araw-araw sa templo at sa mga bahay-bahay walang tigil silang nagturo at nangaral ng magandang balita tungkol kay Hesus Kristo, Jesus ang Kristo. So they were being persecuted. But pero patuloy pa rin nilang ginagawa kung ano ang pinapagawa ng Panginoon sa kanila na ipangaral at ituro ang tungkol sa mabuting balita tungkol sa Panginoong Jesucristo. So tayo po bilang mananampalataya na naligtas mula sa biyaya ng Panginoon, dapat yun din po yung maging maging role, ang ituro at i-preach ang mabuting balita tungkol sa Panginoong Yesus. Even though may mga oposisyon o mga persecution tayong kinakaharap katulad ng mga disciples nung panahon nung early church. So we are so blessed, no, kasi di tulad noon, mas matindi yung persecution na dinaranas ng mga followers o mga tagasunod ni Kristo. Kasi noon kinukulong sila, pinaghahampas, tapos meron pang pinagbabato hanggang mamatay, si Stephen. So binibitin ng patiwarik at pinupugutan ng ulo. So ganun po yung persecution dati. So di tulad ngayon yung persecution na kinakaharap natin hindi na ganun katindi. Parang yung pang-asar na lang. O parang ganito, ayan na si brother, ayan na si sister. Magsisermon na naman yan. So ganun-ganun na lang. So ngayon mas more on opposition na lang kasi marami na ang nagkalat ng maling katuruan, kaya ino-oppose nila yung katotohanan na sinishare natin. So kung ganun po, wag po tayong ma-discourage, dapat patuloy lang po tayong mag-share ng mabuting balita. Sabi nga po sa Matthew 5:10, Blessed are those who persecuted because of righteousness, for there is the kingdom of heaven. So pinagpala ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. So kapag inuusig tayo may mga oposisyon tayong nakakaharap dahil ginagawa natin ang kalooban ng Diyos, so dapat magalak tayo dahil tayo ay mapapabilang sa kaharian ng langit. Amen? So ngayon po ay dadako na po tayo sa chapter 6. So, ngayon, nabasa na natin yung chapter 6. So, magsisimula na tayo sa verse 1. So, ano ba sabi sa verse 1? Ang sabi sa verse 1, and in those days, when the number of the disciple was multiplied, there arose a murmuring of the Grecians against the Hebrews, because their widows were neglected in the daily ministration. So sa verse na ito, ang sabi, in those days. Ano yung mga araw na yon? Ano ba yung araw na yon? So kung babalikan natin yung chapter 5, ito yung mga araw ng persecution at araw ng patuloy na pagpipreach ng mga disciples nung mga panahong iyon. So ano nung nangyari nung panahong iyon? Ang sabi, ayan, nung panahong iyon, multitude of the number of the disciples were multiplied. So dito sa verse na ito, makikita natin yung paglaganap o paglago ng church. So kung matatandaan nyo yung previous na napag-aralan natin sa Books of Acts, minention ni Lucas ng maraming beses about the numerical growth of the church. So unang-una makikita natin sa Acts chapter 1 and 2, nung nagkatipon-tipon yung mga mananampalataya doon sa upper room. Mga 120 katao yun during Pentecostal. At then tumayo si Pedro at magsimulang magsermon tungkol sa Panginoong Yesus.
And the Bible tell us na mahigit na 3,000 na kaluluwa ang nasave nung unang sermon ni Peter during the Pentecostal. So ibig sabihin, meron ng 3,120 na mananampalataya nung panahon yun. Tapos makikita din natin sa Acts chapter 4 verse 4 na umabot ng 5,000 ang bilang ng mga lalaki ang sumampalataya sa Panginoong Yesus nang mangaral si Pedro sa portiko ni Solomon. So mga ano lang yun mga kalalakihan pa lang yun. Wala pa doon yung mga kababaihan at mga kabataan. So it only a matter of months pa lang when the church went from 120 to 5,000. Di ba? Kamangha-mangha yun. So sa kabila ng mga persecution at opposition na dinaranas nila, patuloy pa rin ang paglago ng church in those days. So they saw rapid growth, they saw amazing growth at the beginning of the church age in those days. So sabi sa verse 1, the numbers of the disciples, and by the way, itong disciples po, ito po yung first time na itong term na disciples appear in this book of Acts na tumutukoy po sa mga Kristiyano. So unang ginamit po yung word na disciples sa gospel. And the disciple become ito po yung mga apostles as Christ sent them out. So yung word po na disciple, ibig sabihin po niyan ay learner. An apostle meaning one who has sent out. So pero dito po sa dito po sa Acts, ginamit po ni Lucas yung term na disciples na nagdi-describe po sa mga Christians. So they were the disciples and they were multiplied. So dito makikita natin na sa verse na ito na yung church ay nagmumultiply. Ibig sabihin mabilis ang pagdami ng mga mananampalataya in those days of persecution. At makikita rin natin yung dito sa verse 1, makikita natin yung murmuring. Ano ba yung murmuring? Yung murmuring, ayan, yung murmuring ng mga Galatians. So makikita natin yung murmuring comes into the church. So now this growing church ay humaharap sa problema. Anong problema yon? The problem of division. Kung kanina nagmumultiply, ngayon naman nagdi-divide. The problem of murmuring. Kasi the problem of factions. At nangyayari lang yon, division, kapag ang church ay lumalago or growing. So dito sa verse 1, makikita natin yung first problem. There was a murmuring of the disciples or Christians, especially yung mga Galatians. So they were murmuring and they were complaining sa grupo ng mga Galatians laban sa mga Hebrews. So itong mga Galatians at mga Hebrews, there were both Jews. Pareho silang mga Jews. Ang pagkakaiba lamang po, itong mga Galatians ay mga Hudyo na sumusunod sa or who followed Greek culture. Itong mga Galatians were Jews who followed Greek culture. Usually po, ang tawag sa kanila ay mga Hellenista. Ayan. Sa Tagalog, Hellenista or Hellenist Jews. They were Hellenized. So they were mostly mga Hudyo sila na ipinanganak outside of the land of Israel. So they were scattered like seed at na-adapt nila yung Greek culture. So nagsasalita po sila ng mga Griego instead of Aramaic. They adopted the Greek culture. They spoke Greek instead of Aramaic. Usually yung ginagamit nila for their Bible ay tinatawag na Septuagint na sinulat during intertested of the Two Testament period. So it was Greek translation of the Old Testament Hebrews scripture. So hindi nila binabasa yung Hebrew scriptures. Instead, ang binabasa nila yung Greek translation of the Old Testament scripture known as the Septuagint.
So yung pananamit nila ay katulad ng Greek culture dahil yun ang nakalakihan nila. But they were Jews, but they were called Grecians. And then meron ding ibang grupo na ang tawagin ay Hebrews. Ayan, sa verse 1. So ito yung mga Hudyo who followed Hebrew culture. They read Old Testament in Hebrew at nagsasalita sila sa wikang Aramaic. And they basically followed Hebrew culture and they were born, raised, and live in the land of promise. So itong dalawang grupo na ito, they have two different culture, pero pareho po silang mga Christian at pareho silang parte ng church. So parang tayo po yan, mga Pilipino, pero iba-iba yung nakalakihan nating reliyon at kultura. Pero mostly mga Catholic, yung pinanggalingan natin. Pero nung marinig natin yung magandang balita, naging mananampalataya tayo, naging brothers and sisters tayo in Christ. Ganon din po yung mga Grecians at mga Hebrews. They are brothers and sisters in Christ. So going back po sa verse 1, so there was an issue going on na itong mga Grecians napipil nila na nababaliwala yung mga widow ng mga Grecians. Nababaliwala yung mga widow ng mga Grecians pagdating sa distribution ng pagkain. Kasi nung panahon yun binibigyan ng importansya ang mga balo. At nung early church, talagang sinusuportahan nila and they took care, talagang inaalagaan nila ang mga widows. Pero hindi yun ang nararamdaman ng mga Grecians. Feeling nila, nababaliwala sila, kaya dinulog nila yung concern nila sa mga apostles. So napipil nila na parang mas binibigyan ng importansya o mas favorable sila sa mga balo ng mga Hudyo sa mga Hebrews sa pang-araw-araw na pagbabahagi ng ikabubuhay nila or sabi dito daily ministration. Kaya dito nag-start yung mga murmuring nila o complaining laban sa mga Hebrews. So ano yung sagot o response ng mga apostles regarding sa concerns ng mga Grecians? Ayan, sabi sa verse 2, then the 12 called the multitude of the disciples unto them and said, it is not reason that we should leave the word of God and serve tables. So dito sa verse 2, yung 12 na minention, yung 12, yung ano dito, ito yung mga apostles. Ito yung tinutukoy yung 12 apostles, yung 12 dito. So dito sa verse na ito, pinapakita rito na yung mga apostles, mas priority nila ang mangaral ng balita. So hindi nila pwedeng bitawan ang pangangaral ng balita, magandang balita ng Diyos para mangasiwa ng daily ministration sa araw-araw. So makikita din natin dito sa verse na ito kung paano lumago at nag-mature yung mga apostles, no? Kasi naunawaan nila yung purpose ng ministry at yung priority ng church ay dapat mapalaganap ang salita ng Diyos or gospel sa lahat. So hindi nila pwedeng iwanan yung priority nila to begin to serve table serving. Kaya naman ito ang ginawang solusyon ng mga apostles sa verse 3. Ang sabi sa verse 3, wherefore, brethren, look ye out among you 7 men of honest report, full of the Holy Ghost and wisdom, whom we may appoint over this business. So dito sa verse na ito, naghanap ang mga apostles ng mga ngasiwa sa daily ministration para matugunan yung problema or concern ng mga taga-Grecians. So marami nagsasabi na ito yung simula ng office na kung tawagin ay deacons. So yung deacons po kasi sila yung mga nangangasiwa or nagsiserve sa church in the New Testament. So dalawa lang po kasi yung offices sa church nung time na yon, yung deacon at mga elder. So mababasa po natin yan sa sa 1 Timothy 1, chapter 1, 1 to 13. Hindi ko alam, chapter 1 ba ito? Ayan.
Ayan, pakibasa nga po si Sister Nova para mahasa yung English niya. Yung mahaba. Wala. Sige. Anak. First Timothy, verse 1, verse 1:13 to 13. Ah, Herein trustworthy saying, whoever aspires to be an overseer desire a noble task. Now the overseer is to be above reproach, faithful to his wife, temperate, self-control, respectable, hospitable, able to teach, not given to drunkenness, not violent, but gentle, not quarrelsome, not a lover of money. He must manage his own family well and see that his children obey him. And he must do so in a manner worthy of full respect. If anyone does not know how to manage his own family, how can he take care of God's church? He must not be a recent convert, or he may become conceited and fall under the same judgment as the devil. He must also have a good reputation with outsiders so that he will not fall into disgrace and into the devil trap. In the same way, deacons are to worthy of respect, sincere, not indulging in much wine and not pursuing dishonest gain. They keep hold, they must keep hold of the depth, truth of the faith will a clear conscience. They must first be tested, and there's nothing against them. Let them serve as deacons. In the same way, the women are to be worthy of respect, not malicious, talker, but temperate and trustworthy in everything. A deacon must be faithful to his wife and must manage his children and his household well. Those who have served will gain an excellent standing and great assurance in their faith in Christ Jesus. Amen. Ayan, chapter 3 po yan. Chapter 3 nga. Ayan. Chapter 1 to 13. Okay, salamat Sister Nova sa pagbabasa. So ito po yung actually ito po yung sulat ni Pablo kay Timothy na qualification para sa pagpili po ng deacon at elder. So yung elder po sa panahong iyon, sila po yung mga sa panahon po natin ngayon, sila po yung mga ano po to, mga bishop or pastor. Na ibig sabihin po ay overseer. So yung pong word na elder, pastor, bishop, tatlong term po ito na ginagamit interchangeably for one position na kung tawagin ay shepherd, which indicate po na yung pastor slash elder slash bishop is to shepherd the flock of God. So sabi po ni Jesus, feed my sheep, at yung food na may papakain mo sa mga sheep is yung word of God. That's the only way the shepherd can feed the sheep, is to give them God's word, nothing more, nothing less. So going back po sa verse na saan ba? Ayan. Sa verse 3, ayan, going back po sa verse 3. So yun na nga po pumilo po yung yung early Christians church ng 7 deacon. 7 official men na magsiserve in daily ministration para para mas makapag-focus pa yung mga apostles to share the word of God. At makikita rin natin sa verse 3 yung qualification. Yung qualification para sa pagsiserve ng pagkain. So unang qualification should be men. Kasi nung panahon yon, yung women po ay tinatrato lang na secondary position lang sa mga lalaki. So halos kalalakihan po ang pinipili nila, especially po sa pag-elect ng deacon at elder. At kung mapapansin niyo po sa paglago kanina, yung paglago po ng mga Kristiyano, halos mga kalalakihan lang po yung binilang, hindi po sinama yung mga kababaihan. Then yung next po na qualification ay kailangan honest. Kailangan good reputation o kagalang-galang.
not necessary po na banal na banal, ibig sabihin wala po silang makitang katitusuran sa taong iyon. At yung pangatlo, dapat puspos ng banal na espiritu. Ibig sabihin, control nila yung thoughts nila, yung attitude at yung action. Kasi po nung sinabi po ni Pablo sa Ephesians 5:18, be filled with the Holy Spirit. Ibig sabihin lang po, let the Holy Spirit control you and empower you. Ibig sabihin dapat may self-control tayo. And of course, without the Holy Spirit, hindi natin yun magagawa. Kailangan nasa atin yung banal na espiritu para we have the self-control. Di ba ito one of the fruit of the Holy Spirit yung self-control? Then yung next qualification po, wisdom. So kailangan maging wise sila sa pagpili ng leadership. Kailangan spiritually wise. Sabi po sa Bible, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So kailangan yung pagpili ng official ay may takot sa Diyos. So kailangan yung pagpili nila ng official, they had to have wisdom para they can able to take care of this problem. So ganun po kabigat yung qualification para sa pagpili sa pagsiserve ng pagkain in daily ministration. So in conclusion, sa pagpili po ng mga taong ito ay sila po ay talagang tumanggap sa Panginoong Yesus. Kasi di naman sila basta-basta mapupuspos ng banal na espiritu kung hindi sila tumanggap sa Panginoong Yesus. So kung ganito katindi yung qualification para sa pagsiserve ng pagkain, so ngayon naunawaan natin kung bakit ganoon kabigat yung binigay ni Pablo na qualification para sa mga deacon at sa mga elder or overseer o mga pastor na sinulat niya kay Timothy at kay Titus. So mapag-aaralan din po natin yan in the future pag hindi pa tayo nara-rapture. So now let's go to verse 4. Sabi sa verse 4, but we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the word. So dito sa verse na ito, dinedicate ng mga apostles yung panahon nila na iukol na lang sa panalangin at sa pagtuturo at pagpapahayag ng salita ng Diyos. So dito makikita natin kung ano yung pinaka-priorities ng mga apostles. So di nila pwedeng mabaliwala yung panalangin o yung panalangin at yung pagpapahayag ng salita ng Diyos. So dahil prayer comes before the word. Sabi nga ni Paul sa Philippians 4:6-7, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to God. And the peace of God which surpasses all comprehension will guard your hearts and your mind in Christ Jesus. So sa panalangin po natin, we are talking to our God the Father. So praying, ito yung ministry that it takes wisdom, it takes the Word of God. So kung patuloy tayong nananalangin at nakikipag-usap sa Panginoon, patuloy niyang i-reveal ng Panginoon sa atin yung kanyang salita na hindi natin naunawaan. Of course, dapat patuloy din tayo sa pagbabasa natin ng Word of God. So we need to pray first bago natin basahin ang salita ng Diyos. Nang sa gayon maunawaan natin kung ano yung nakasulat sa salita ng Panginoon. Kailangan paulit-ulit hanggang i-reveal sa atin ng Panginoon yung kanyang salita, yung kanyang word. So, as we continue in praying and reading the Word of God, God will reveal His Word to us. So through our prayer, also nabibigyan tayo ng courage and boldness to share the Word of God. Kaya sobrang vital po ng pananalangin. Kaya hindi ito binabaliwala ng mga early church Christian nung panahon yun.
So yung priorities ng mga apostles that time is the Word of God and prayer. Then makikita po natin sa Acts 20 and verse 32 nung si Paul ay nakikipag-meeting sa mga pastor or sa mga overseer around the city of Ephesus. Bumaba sila sa Sikos at doon nanalangin sa dagat. At pinagpray sila ni Paul at kinommended them to God's word. So Paul was a man of prayer as well as a man who preached the word. Ganon din si Jesus. Si Jesus po ay naglalahan ng maraming oras sa pananalangin at preaching. So dapat bilang tayo po na mananampalataya, lalong-lalo na yung mga pastor or elders na magkaroon din ng desire to prioritize these two things, yung prayer at sharing the Word of God. Lalong-lalo na po yung gospel. Dahil yung gospel po ay may kapangyarihan to save for those who believe. So yung apostle, kailangan nila yung 7 deacons, ganun din naman yung deacons, kailangan nila yung mga apostles. So kailangan nila yung isa't isa to work together para maging strong at healthy yung church, para matulungan nila yung church to grow. So very important po, lalong-lalo na sa mga pastor na huwag i-compromise yung prayer at ang salita ng Diyos sa ibang ministry. So ibigay na lang po natin yung ayan, sa ibang sa mga deacon, yung ibang ministry. Huwag na huwag po natin i-compromise yung Word of God or yung pagpipreach at saka yung pananalangin. So sa verse 5, ang sabi sa verse 5, and the saying pleased the whole multitude, and they choose Stephen, a man full of faith and the Holy Ghost, and Philip and Prochorus and Nicanor and Timon and Parmenas and Nicholas, a proselyte of Antioch. So bakit 7 ang pinili? So I'm not sure bakit 7 ang pinili, pero sa Jewish concept po, 7 is important number. So anyway po, itong 7 men, itong 7 po na ito, they all have Greek names. So si Stephen, ang lalaking lubos, ang pananampalataya, mas makikilala natin siya sa end of this chapter at sa chapter 7. Si Philip, makikilala din natin siya sa Acts chapter 8, yung eunuch. Then si Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, at Nicholas na isang proselytes of Antioch. Sila yung mga 7 pinili. So, proselyte. Itong proselyte po, mga hentil ang mga ito. So, ibig sabihin, isa siyang hentil na nadagdag sa Judaism. So, it's an awesome thing na ang banal na espiritu ay pinili ang mga taong ito para ma-meet yung pangangailangan ng mga Grecian believers. So, itong 7 names po na ito, actually mga Greek by names po. So, possible din na itong 7 na katao na ito, they're following Hellenistic Jews. So, na tamang-tama po sa ministry para sa daily ministration ng early church noon. Kasi yung mga Grecians, di ba, nagrereklamo na hindi daw sila, parang binabaliwala sila. Ayan. Then, verse 6, lapit na tayo. Sabi sa verse 6, whom they set before the apostles, and when they had prayed, they laid their hands on them. So dito sa verse na ito, inaharap na sa apostles ang 7 deacon na officials na magmi-minister sa daily ministration. At sila ay ipinag-pray with laying their hands on them. So itong pagpapanalangin sa kanila at paglalaying hands sa kanila ay sign lamang po ng unity. So binibigay lamang po yung blessings sa kanila para sa kanilang bagong ministry. Usually ganun din po sa church natin. Kapag nag-elect sila ng bagong deacon or elder, so pinagpipray po sila ng pastor at ng buong congregation with laying their hands para i-bless sila sa kanilang bagong
ministry. Amen? Ayan, verse 7. Sa verse 7, ang sabi, and the word of God increased, and the number of the disciples multiplied in Jerusalem greatly. And a great company of the priests were obedient to the faith. So sa verse 7 po, ayan, dito makikita natin yung results, makikita natin yung byproducts, makikita natin yung benefits, kung ano ang mangyayari when we keep our priorities. Kung ang church ay nanatili, makikita natin yung byproducts kung ang church ay nanatili at nagstay focus kung ano talaga ang tinawag sa kanila. At hindi sila na-distract and doesn't go away from the preaching and teaching of the word of God and prayer. Then si God, ina-add niya or in-increase niya sa church yung taong naligtas mula sa pakikinig ng salita ng Diyos. So dito, patuloy na lumaganap at kumalat yung salita ng Diyos at patuloy na dumami yung mga alagad ng Diyos or mga mananampalataya sa Jerusalem. At maraming pari ang naniwala sa salita ng Diyos. So ganun po ka-powerful yung salita ng Diyos, especially yung gospel. Sabi nga sa Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes. So dapat patuloy natin ipangaral yung gospel, especially sa mga tao o sa mga kamag-anak natin na hindi pa nakakakilala sa Panginoon, or rather yung wala pang relasyon sa Panginoong Yesus. So dito sa verse 7, tatlong bagay that took place. Una, yung word of God increase. Ibig sabihin kumalat at lumaganap yung salita ng Diyos. Pangalawa, yung number of disciples was multiplied. So dumami yung mga mananampalataya at nakakilala sa Panginoong Yesus. At yung pangatlo, yung mga paring Hudyo na dating kumakalaban sa kanila, naging obedient sa Word of God or naniwala sa magandang balita tungkol kay Jesus. Amazing, di ba? So dahil yan sa biyaya ng Panginoon. So kailangan i-prioritize natin kung ano talaga ang pinapagawa ng Panginoon, and God will bless our ministry. Amen. Now let's go to verse 8. So yung verse 8 to 15 po, ayan, papasadaan ko lang po ito para mabilis, para may time pa tayo sa ating sharing sa bawat isa para sa application na napag-aralan natin ngayong araw. Actually po yung verse 8 to 15 ay first part po ito ng chapter 7. So I will just give you a glimpse para mas lalo kayong ma-excite para next week. So sabi sa verse 8, and Stephen, full of faith and power, did great wonders and miracles among the people. So sa beginning ng verse 8, we have Stephen. Ayan, si Stephen. Isa sa 7 minention sa verse 5. Actually, 2 deacon po ang na-mention sa verse 5 ang mapopokus sa kanila. Isa na rito nga po si Stephen na matatalakay natin sa chapter na ito at sa chapter 7. Ganon din si Felipe sa chapter 8. Sa chapter 8 naman siya. So pareho po silang naging preacher, naging servidora at naging preacher din. Ayan, preacher of the word of God. So dito sa verse 8 makikilala natin si Stephen. Si Stephen po isa po siyang amazing man. Yung name po niya ibig sabihin crowned Stephanos. Sa Bible 2 salita po ang ginamit sa crown sa New Testament. Yung una po yung Stephanos crown na nagko-convey sa idea na victor's crown. Ibig sabihin, we run, we race, and we get the prize. Then yung pangalawa po, yung diadem crown, which is the king's crown. So hindi para sa atin to.
Tayo po ay sa Stephen's crown. Ayan. So dito po sa passage na ito at sa susunod na chapter, makikita natin si Stephen, ang unang magsusuot ng martyr's crown o the Stephen's crown. So tamang-tama po yung pangalan ni Stephen. So Stephen ang unang magsusuot ng victor's crown. Ang sabi po sa verse 8, ayan, Stephen, full of faith and power, did great wonders and miracles among the people. So dahil sa pananampalataya po ni Stephen, ginamit siya ng Panginoon para gumawa ng mga kababalaghan or wonders at miracles sa harap po ng maraming tao. Kahit busy sa Stephen sa pagsiserve ng pagkain sa mga kapatiran, in the meantime po, he is also preaching the word of God. So ginamit siya ng Panginoon para mangaral ng salita ng Diyos sa kabila ng kabisihan niya sa pagsiserve ng table sa mga kapatiran. Then sa verse 9 po, ayan, sabi dito, Then there arose certain of the synagogue, which is called the synagogue of the Libertines, and Cyrenians, Alexandrians, and of Cilicia and of Asia, disputing with Stephen. So habang nangangaral po si Stephen, nakasalimuha po niya at nakipagtalo sa kanya ang mga kasapi ng sinagog, yung mga sinagoga. Ayan. So saan ba nag-start ang sinagog? So yung Jewish synagogue po, nag-start yon during intertestament period sa pagitan po ng Book of Malachi at ng Matthew during 400 silent years. So doon po nag-start yung synagogue, ang synagogue. Usually, male Jewish po ang nagtatag or nag-build ng synagogue. Actually, hindi lang isa ang synagogue, multiple synagogue po yan. Ito po ay popular outside the Promised Land among the scattered Jews. Kasi kailangan nila ng lugar para to congregate, para magtipon-tipon at basahin yung law or pag-aralan yung law of Moses. Actually, this synagogue was given over the Libertines. Ayan, sa verse 9. Binigay yan sa Libertines. Ibig po sabihin ng Libertines ay freedmen, mga pinalaya. Ibig sabihin sila yung mga Hudyo na umaattend sa synagogue who had come from Rome. Galing po sila sa Rome. Dati silang mga slaves at nung napalaya na sila sa pagiging slave, bumalik sila sa Promised Land. At yun, nag-build sila ng synagogue to congregate together or to gather together. So dito po sila nagpe-fellowship, sila yung Libertines, mga Hudyo na dating slave sa Rome na pinalaya. So ito po yung mga lugar na kasapi ng synagogue, ang nakipagtalo or nakipag-debate kay Stephen. Yung kasapi ng synagogue, yung Libertines, yung Cyrenians, Alexandria, Cilicia at Asia. Sila ay nakikipagtalo kay Stephen tungkol sa Misaya at tungkol sa Misaya at tungkol sa Panginoong Yesus. Then sabi sa verse 10, And they were not able to resist the wisdom and the spirit by which he spoke. So bakit? Bakit hindi nila ma-resist? Kasi sabi sa hindi ko nalagay. Kasi po sabi sa Luke, ayan, tignan nyo na lang po, hindi ko nalagay sa ano. Sabi kasi sa Luke 21 verse 15, si Jesus mismo ang nagsabi dito sa kanyang mga disciples na bibigyan sila ng wisdom and word to speak that no one will be able to resist. So, ito na yung sagot sa promise na yan that Jesus gave, na they will fill with spirit at magkakaroon sila ng wisdom at power to speak the word of God. Ayan. Then ayan nga, binigyan sila ng dito. Ayan, they filled with spirit at magkakaroon sila ng wisdom at power to speak the word of God. So dito yung fulfillment, ito yung fulfillment na yon
sinabi ni Jesus na mangyayari in the future. Pero ano yung ginawa ng mga synagogue? Ayan, sabi sa verse 11, then they stubborn men which said, we have heard him speak blasphemous word against Moses and against God. So, dito sa verse 11, naghanap sila or nagsuhol sila ng mga tao na magsisinungaling laban kay Stephen. So they brought false accusation laban kay Stephen. Sinabi nila na nagsasalita daw ng blasphemous word si Stephen laban kay Moses at laban sa Diyos. So itong sitwasyon na ito, nangyayari ito, it's just only only setting the stage sa sermon ni Stephen sa next chapter, na dadalhin sa council at magbibigay ng kanyang depensa. At doon magbibigay po ng long sermon si Stephen. So ito po yung longest sermon na na-record po sa Book of Acts. Then sabi sa verse 12, and they stirred up the people and the elders and the scribes and came upon him and caught him and brought him to the council. So dahil hindi nila ma-resist yung sermon ni Stephen at dahil sa sulsol ng mga taong nagsasalita ng kasinungalingan laban kay Stephen, nagalit ang mga tao sa kanya, yung mga pinuno ng bayan at yung mga tagapagturo ng kautusan. Kaya sinunggaban siya at dinala siya sa Sanhedrin. Ito yung Jewish Supreme Court na binubuo ng 70 na leaders. Then again in verse 13, ang sabi dito, and set up false witnesses which said, this man seeks not to speak blasphemous words against this holy place and the law. So now dito po sa verse 13, may bagong false accusation na naman kay Stephen. Kasi sa verse 11, ang false accusation sa kanya, binablasphemous niya yung or linalait ni Stephen si Moses at ang Diyos. Now dito po sa verse 13, ang false accusation sa kanya ay hindi daw tumitigil si Stephen na i-blasphemy yung holy place which yun po yung temple at ang law ni Moses. So iba-iba po yung akusasyon sa kanya. Sa next chapter, mababasa natin kung paano na-deliver ng maayos yung sermon ni Stephen. At doon makikita natin kung paano sagutin o i-depensa ang lahat ng akusasyong ibinabato sa kanya. At kung paano pinaikot ni Stephen yung sitwasyon sa kanyang sermon na sila ang nagmukhang guilty in rejecting God, in rejecting Moses, and in rejecting God's word. So next chapter na po yun. Then sa verse 14, ang sabi dito, for we have heard him say that this Jesus of Nazareth shall destroy this place and shall change the customs which Moses delivered to us. So dito sa verse 14, malamang narinig nila kay Stephen na pinipreach niya yung sinabi ni Jesus sa Gospel of John, sa John 2:19. Ayan. Ang sabi kasi ni Jesus dito, Jesus answered them, destroy this temple and I will raise it again in 3 days. So siguro iniisip nila na yung tinutukoy ni Jesus dito na ipinipreach naman ni Stephen sa chapter na ito ay ito yung Jewish temple. So hindi nila naunawaan yung pinipreach ni Stephen. Kala nila binablaspheme ni Stephen yung Holy Temple. So hindi nila alam na yung tinutukoy ng Panginoong Yesus sa Gospel of John ay yung kanyang katawan at yung kanyang resurrection or yung kanyang muling pagkabuhay after 3 days. So maging si Jesus din, di ba? Sa Gospel of John, di ba inakusahan din siya na is going to destroy the temple. So hindi nila naunawaan na yung tinutukoy ng Panginoong Yesus ay yung kanyang katawan. Sabi ng Panginoon, destroy this temple and I will raise it in 3 days. So hindi nila naunawaan yun. So, at yun na nga.
Yun na nga, inaharap na nga si Stephen sa harap ng council. At ang sabi sa verse 15, ang sabi dito, and all that sat in the council looking steadfastly on him, saw his face as it had been the face of an angel. So dito hinarap na nga sa kapulungan si Stephen. At siya'y pinagmasdan ng lahat ng nakapung konseho at nakita nila ang malanghel na mukha ni Stephen. So kung matatandaan niyo po, kung nabasa niyo na po yun, yung sa Old Testament. Kung matatandaan niyo, si Moses habang nakipag-usap siya sa Panginoon sa Mount Sinai. 'Di ba pagbaba niya, nagsashine yung yung mukha ni Moses pagbaba niya ng Mount Sinai. So I believe, akin lang po ito. I believe na itong nakita nila kay Stephen is same like Moses, nagniningning yung mukha na parang anghel. I believe na kapag po tayong mga mananampalataya ay babad sa salita ng Diyos, magniningning din po yung mga mukha natin. Amen? So agree po ba kayo doon? Amen. 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 So dito na po nagtatapos yung pag-aaral natin sa araw na ito. So I hope may napulot po kayong lesson. So it's time for sharing for practical application. So back to you, Sister Hazel. Salamat,